Mic test. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magsisimula akong mangaral muli sa Tagalog mula ngayon. Marami akong kakulangan, ngunit sana'y maintindihan ninyo. Okay? Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin, Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, Romans chapter 16. Romans chapter 16. Verse 2, Romans chapter 16, verse 2. Romans 16, verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na kakailanganin niya sa inyo, sapagkat siya na may naging katulong ng marami at ng aking sarili. Ang buhay ng Christian life pagkatapos maligtas ay maaaring tawaging buhay sa simbahan. Yeah. Sa loob ng simbahan, maaari tayong matuto ng tunay na salita ng katotohanan. Tama po ba? Yeah. At sa loob ng simbahan, maaari tayong pakikisama ng tapat sa ating mga kapatid. Ang buhay sa simbahan ay isang bagay na hindi pa natin naranasan noon. Kaya kailangan nating matutunan ito ng bago. Kung mananatili tayo sa loob ng simbahan, natural na matututo tayo. Isipin natin ang mga bagay na kailangan nating malaman para sa mas mabuting church life. Isipin natin ang mga bagay na kailangan nating maging maingat. Para sa mas mabuting buhay simbahan, mahalaga na malaman ang mga etiketa ng simbahan. Etiketa. Alam mo ba? Etiketa? Etiketa? Naintindihan? Manner. The etiquette or manner in English. Yung tamang pag-uugali po. O ugali also. Ugali. Etiketa. Ugali. Romans chapter 16 to we read, right? Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal. Ayon sa nararapat sa mga banal. But in English and Korean translate,
it is a translate a manner worthy of the saint. Manner. Meron salita, manner, etiketa, meron. Tati, meron etiketa. So today we let's think about the manner or etiquette of a Christian. Ang etiketa ay isang kasunduan ng mga tao upang mabuhay ng maayos. At ang pundasyon nito ay ang paggalang sa kapwa-tao. Paggalang sa kapwa-tao. So, pag-isipan natin, etiketa sa pagpati, etiketa sa wika, or pagsasalita, etiketa sa mga nakatatanda, kailangan ng angkop na etiketa sa lanang lugar tulad ng palalan, pamilya, trabaho at simbahan. Okay? Kapag may angkop na etiketa sa pagitan ng mga kapatid sa loob ng iglesia, makakalikha tayo ng maganda at maayos na pakikisama. Okay? Ang mga etiketa ay nagpapakita ng pagkatao ng isang tao. Wala ring silbi kung wala kang magandang etiketa kahit na mayroon kang magandang kakayahan. Tama ba? Kaya etiketa ay pinakamahalagang bagay, tama, sa ating Christian life. Romans chapter 14, buksan mo ang Biblia, Romans chapter 14. Verse 18, Romans chapter 14, verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Kailangan. Okay? Mahalaga ring makuha ang pagpapahalaga ng mga tao sa pamamagitan ng tamang etiketa. At sa pamamagitan ng tamang etiketa, maaari nating ipalaganap ang amoy ni Kristo. Unang Korinto chapter 2:15, sinabi ng Biblia, kami ang mabagong samyo ni Kristo. Right? No need to search it. Kung hindi maganda ang aking etiketa, maaari ditong harangan ang ebanghelyo. Tama? Kapag mayroon tayong magandang etiketa sa mga tao sa mundo, maayos nating may papahayagang ebanghelyo. Unang Pedro chapter 2, verse 12. Unang Pedro chapter 2, verse 12. Unang Pedro chapter 2, verse 12. Buksan mo ang Biblia. Unang Pedro chapter 2, verse 12. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa
at lulatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Maging marangal ang iyong pag-uwali sa gitna ng mga hentil. Gitna ng mga hentil. Mga hentil, ibig sabihin, tao na hindi paligtas. Makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatian nila ang Diyos sa araw ng pangdalaw. So, here the good works, it also same good etiquette, right? Kaya dapat din nating malaman at pag-aralan ang mga etiketa. Anong mga etiketa ang dapat nating taglayin? Una, pag-isipan natin, etiketa sa pagpati. The Apostle Paul sent epistle to many churches and Christians. Alam niyo po, ipinadala ni Apostol Pablo yung kanyang maraming mga sulat sa maraming mga Kristiyano. Whenever he write the epistle, he greet them, right? Sa tuwing ipinapadala niya po yung mga sulat, una, binabati niya po sila. Greeting is really important. Yung pagbati po ay talagang napakahalaga. Romans 16, buksan mo ang Biblia, Romans 16, verse 3. Romans 16, verse 3. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila. Greeting, right? My greeting. Kailangan natin etiketa sa pagpati. Mag-practice tayo ng magpatian sa simbahan. Magsimula tayong magpati sa mga nakatatanda. Kung hindi tayo magpati, maaaring akalain ng iba na galit tayo. Tama po ba? Yes. So, people might have to come to you, right? If you don't have a greeting. Mahirapan po yung mga taong lumapit sa iyo kung wala po yung pagbati. Mag-practice tayong magpati ng may ngiti. Smile. Nakangiti po. But especially when you have a greeting, you the better smile. Lalo na po kapag bumabati ka, ngumiti ka po. But if you have a greeting with a serious face, the other person, they fear you. Pero kung babati ka po na ikaw ay nakasimangot, yung ibang tao matatakot sa iyo. So whenever we have a greeting, smile. Kasi tuwing ikaw po'y babati, ngumiti po. Try smile. Subukan niyo pong ngumiti. Smile. Oh, you still serious? Seryoso pa rin po kayo. In church, don't be serious. Sa church po, huwag po kayo masyadong seryoso. Try to always smile. Subukan niyo pong palaging nakangiti. Kain nating mas maliwanag at masik lang church, ang ating church. Okay? Ang pagpati ay isang paraan ng pagpapakita ng pakilala, paggalang at kasiyahan sa ibang tao. Tama? Romans chapter 12. Romans 12 verse 10. Romans 12 verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Alan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid
Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Yeah. Sa pagpaparangal sa iba ay unahan kayo. Mag-unahan kayo. Okay? Yeah. Ang hindi pagpati ay katulad ng pagpapakita ng hindi pagpapahalaga sa ibang tao. Yeah. That's why somebody can be hurt if you don't have a greeting. Kaya maaring meron pong masaktan kapag hindi po kayo bumati. Or you despise me. O parang hinahamak mo ako. They consider they despise me. At maaring isipin nila na hinahamak mo ako. Ang mga tao ay hindi nagpapatiyan kapag nakita nila ang kanilang kaaway. Tama? Kaaway. Tama? So it shouldn't happen in church, right? At dapat na hindi ito mangyari sa loob ng church. Ang pagpati ay isang pagpapakita ng kasiyahan at ang pagpati ay isang pagpapakita ng paggalang. Kung darating si Jesus sa lugar na ito ngayon, anong gagawin mo? Si Jesus. Anong gagawin mo? Darating si Jesus sa lugar na ito ngayon, anong gagawin mo? We will continue learn the word of God. Magpapatuloy tayo sa salita ng Diyos. Yeah, we will learn into Him, right? Kaya tayo matututo mula sa Kanya po, di ba? We will welcome Him, right? I-welcome po natin We siya. will greet Him, right? Babatiin po natin siya. Mark chapter 9. Mark chapter 9, Marcos po, chapter 9. verse 15. Mark chapter 9, 15. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang makita siya ng maraming tao, agad silang namangha at tumakbo upang batiin siya. Yeah. Tumakbo upang batiin siya. Tama? Yeah. We have to do like that, right? Kailangan po natin gawin yung ganun. But we have to do it same way to the brothers and sisters. Pero kailangan din natin gawin ito sa parehong paraan sa mga kapatid. Yeah, because they are also they are all saved the children of God, right? Dahil silang lahat po ay mga ligtas na mga anak ng Diyos. They are really precious. At sila ay talagang mahalaga. That's why whenever we meet brothers and sisters, we have to welcome them. Kaya sa tuwing nakikita natin yung ating mga kapatid, i-welcome po natin sila. We have to greet first. Right? Kailangan muna natin silang batiin. Sometimes, right, one sermon, I have a exchange sermon. That's why I go to other churches. Minsan po, di ba, nagkakaroon po ng palitan ng sermon at pumupunta po si pastor sa ibang church. Then, it's a different. Each church are different. Yung bawat church po ay magkakaiba. Some churches, when I arrive there, they really welcome me. May mga church po na kapag dumarating ako doon, talagang wini-welcome nila ako. With a smile, welcome. Na may ngiti, ay wini-welcome po nila ako. I feel I'm so good. I feel so good. I'm so happy. At nakakaramdam po ako na napakasaya. I also automatically smile. At automatic po na ako ay nakangiti din. But sometimes some churches, they look so serious. Pero minsan may mga church po na sila ay talagang parang seryoso. They don't really welcome me. At parang hindi nila ako wini-welcome. Then what's my feeling? Kung ano po yung aking mararamdaman? Syempre, right? Hindi good, hindi maganda. Tama? So, but we can practice in our church also, right? Pero pwede din natin itong sanayin sa ating church. So in church, when you arrive first, greet with the brothers and sisters. Kaya sa church po, sa pagdating nyo po talaga sa ating church, batiin nyo po muna yung mga kapatid. Welcome. Right? I-welcome nyo po. Then we can make
the beautiful church, Kung world gayon, beautiful church, right? tayo po'y makakagawa ng isang napakagandang church. So it's a etiquette, Yan- greeting etiquette. Yan po yung magandang asal. Pangalawa, pag-isipan natin etiketa sa pagsasalita. Sinabi ng Biblia, ang ating pananalita ay maaaring maging dahilan ng paghukom. Mateo chapter 12, buksan mo ang Biblia. Mateo chapter 12, verse 36 and 37. 36 and 37. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa magitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Verse 36. Nasa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na pinikas na walang ingat. Sometimes we speak, right, without care, right? Without care, we speak. Minsan po tayo nagsasalita ng walang tako. It's one of the reason we can be judged, right? Yan po yung dahilan kung bakit pwede po tayong humatol. Kaya kailangan nating mag-ingat sa ating pagsasalita. Lalo na kailangan nating mag-ingat sa pagsasalita tungkol sa ibang tao. Kaikan, buksan mo ang Biblia. Kaikan chapter 18. Kaikan chapter 18, verse 8. Kaikan chapter 18, verse 8. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga salita ng mapagbulong ay masasarap na subo ang katulad. Sila'y nagsisibaba sa kaloob-looban ng katawan. Ang mga salita ng mapagbulong ay masasarap na subo ang katulad. Masasarap, right? Masasarap. Kapag nagsasalita tayo tungkol sa iba, madalas nating pag-usapan ng kanilang mga pagkakamali. Ito ay problema, right? It's no problem. We praise the other. Wala pong problema kung purihin po natin yung iba. But usually we are not familiar praise the other. Pero sa katunayan, hindi po tayo pamilyar sa pagpuri sa iba. We are easy to say about the mistake of the other. Mas madali nating sabihin yung pagkakamali ng iba. That's why we have to be careful saying other. Kaya kailangan po nating maging maingat sa pagsasalita tungkol sa iba. Kapag nagsalita tayo tungkol sa iba, darating ang panahon na ang mga salitang iyon ay makarating sa kanila at makakasakit. Buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes chapter 10. Chapter 10 verse 20. Ecclesiastes chapter 10 verse 20. So, okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag mong sumpain ng hari kahit sa iyong isipan, at huwag mong sumpain ang mayaman kahit sa iyong silid tulugan, sapagkat isang ibon sa iyong papawid ang magdadala ng iyong tinig, at ilang nilalang na may pakpak ang magsasabi ng bagay. Right? Isang ibon sa himpapawid ang magdadala ng iyong tinig. At ilang nilalang na may
pakpak ang magsasabi ng bagay. Yeah. So maybe when you say something, you say it's a secret. It's a secret. Marahil kapag nagsalita ka ng isang bagay po, sinasabi mo, ito ay isang lihim, secret. Then we say, right? It's don't tell to other. Marahil sinasabi mo, huwag mong sabihin sa iba. I just tell you. Sinabi ko lang ito sa'yo. Yeah. But there is no secret. Pero wala pong lihim. Yeah. Someday it will be revealed, right? Balang araw ito po'y mahahayag. Yeah. Ang pagpaparating ng hindi magandang salita tungkol sa iba ay nagkaroon ng maling pag-unawa at paghihiwalay ng puso. Right? Yeah. So, because of the word we say about the other, our heart can be divided. Dahil po sa mga salitang sinasabi natin tungkol sa iba, yung ating puso po mahahati. At magkakaroon din tayo ng maling paghusga tungkol sa ibang tao. Kaikan chapter 17, Kaikan chapter 17 verse 9. Kaikan chapter 17 verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan, ngunit ang nagpapaulit sa usapin ay naghiwalay ng magkakaibigan. Ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Maghihiwalay, right? Maghihiwalay. Yeah. So, we have to be careful saying the other. Kaya kailangan natin maging maingat sa pagsalita tungkol sa iba. Maring magdulot ng sakit ang mga salita. Kaikan chapter 12, Kaikan chapter 12, Kaikan 12, verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan ang dala. Yeah. Mga salitang pagdalos-dalos ay parang ulos ng espada. Yeah. Very sharp, right? Yung napakatalas po. Ang mga sugat na dulot ng mga salita ay mas matagal maghilom. Tama? If we have wound, right? After 1 week, it's okay. No problem. Kapag meron tayong sugat, pagkatapos ng isang linggo, magiging maayos na po ito. But if you are hurt by word, it goes for a long time. Pero kung ikaw ay nasaktan dahil sa salita, ito po ay tumatagal. It's a more critical thing, right? Mas mapanganib po ito. Yeah. At kailangan ding mag-ingat sa mga biro. Mga biro, right? Yeah. So, sometimes we speak joke, right? Minsan tayo po ay nagbibiro. Of course, sometimes it's possible we can have a joke. Opo, syempre minsan posible po na tayo ay magbiro. But we have to be careful. Joke cannot hurt the other. Pero kailangan natin maging maingat na yung pagbibiro po ay hindi makakasakit sa iba. So sometimes we use a joke by using some mistake or weakness over the other. Minsan tayo po yung nagbibiro na ginagamit po yung mga pagkakamali o yung kahinaan ng iba. Yeah. Halimbawa, somebody say, "Oh, Pastor, you're right. Can you see clearly?" Kaya mayroong isang kapatid nagsabi, "Oh, Pastor, nakakita ka ba? Nakakita ka pa ba?" Bakit? You're right. So small. Kasi yung mata mo po napakaliit. Right? It's my weakness. My eyes small. Yan po yung kahinaan ko, maliit po yung aking mata. But they say, it's a joke lang. Pero sinasabi na, biro lang to. Yeah. Don't use the joke in this way, right? Kaya wag niyo pong gamitin yung pagbibiro sa ganitong paraan. But we like, right? Use the joke by using the weakness or mistake over the other. Pero gustong-gusto po nating magbiro na ginagamit po yung kahinaan o pagkakamali ng iba. It can hurt the other, right? Ito po yung makakasakit sa iba. Dapat tayong magsalita
ng mga salitang may kabutihan sa ibang tao. Kabutihan sa ibang tao. Epeso chapter 4. Epeso chapter 4. (29) Epeso chapter 4, 29. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Dapat iwasan ang maruruming salita. Pangmumura. Maybe you don't speak better, right? Marahil hindi na po kayo nagmumura, tama po ba? After salvation, right? Pagkatapos ng kaligtasan, masasamang salita. Walang kwentang usapan at makamundong salita. Dapat iwasan. Ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. So before we speak, we need to consider whether it give a grace to other or not. kaya bago tayo magsalita, isalang-alang muna natin kung ito ba'y makapagbibigay ng biyaya sa iba o hindi. At ang magsalita ng labis ay hindi rin mabuti dahil Kaikan chapter 10. Kaikan chapter 10, 19. Kaikan chapter 10, 19. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa dami ng mga salita ay hindi mawawalan ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay may karunungan. Sa dami ng mga salita ay hindi mawawalan ng pagsalangsang, right? Kapag masyadong marami ang salita, nakakaroon ng pagkakamali. Tama? Because we are not perfect. Dahil hindi po tayo perfecto. We have a mistake. Meron din tayong pagkakamali. Ang taong madalas magkamali sa salita ay kailangan magtakda ng tagapagtanggol sa kanyang bibig. Dapat kang malalangin ng ganito. Awit 141. Awit 141. Awit 141 verse 3. 141 verse 3. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig, o Panginoon, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig. Bantay. Kailangan natin ng bantay sa ating bibig. You have a guard on your mouth? Meron ba kayong bantay sa inyong bibig? Sometimes we need a guard. Minsan kailangan po natin ng bantay. At kapag sobrang naging malapit at komportable sa isa't isa, madali nang magsalita ng hindi inisip. At first, when you come to church, we are not so close to each other, right? Sa una po, yung pagdating natin sa church, hindi talaga tayo malapit sa isa't isa. Right? Tama po ba? You feel a little bit nervous, right? At nakakaramdam po kayo ng Nervous? nervyoso kayo.
That's why you are very careful in your speaking, right? Kaya nagiging maingat ka sa iyong pananalita. But gradually you close to other brothers and sisters. Pero unti-unti, ikaw ay nagiging malapit sa mga kapatid. Of course, it's good. Yeah, we have to close each other. Siyempre po mabuti na naging malapit tayo sa bawat isa. But when we are close more and more, we also need to be careful. Pero kapag nagiging mas malapit tayo sa mga kapatid, kailangan din nating mas maging maingat. Because when we are close so much, we can speak without thinking. Dahil kapag mas labis na yung pagiging malapit po, hindi na po tayo nag-iisip. Without consideration. Nang hindi po nagsasalang-alang. Then we can have a mistake. At kung gayon, nagkakaroon po tayo ng pagkakamali. Then we can hurt the other. At kung gayon, masasaktan natin yung iba. So, we have to be careful. Yeah. Kailangan po natin maging maingat. Kaya magandang laging gamitin ang salitang salitang po, tama? Salitang po na isang paraan ng paggalang sa isa. Usually you use po to older people, tama? Kadalasan po gumagamit tayo ng salitang po sa mga matanda. Tagalog meron po. Unit Bisaya walang po. Tama? Bisaya walang po. Magkaiba. But inisip ko mabuti. Tagalog po. Using po. Then you can express the honoring the other. Kung gayon, may papahayag mo yung paggalang sa iba. Sa wikang Koreano, malaki ang magkakaiba ng 안녕 at 안녕하세요. Alam mo ba? 안녕? Korean language, 안녕? Hindi mo alam? 안녕. Yeah. Hello, good morning, 안녕. Yeah. Okay. You learn Korean? Matututo po kayo ng Korean ngayon. Yeah. 안녕. Okay, 안녕. meron ibang expression. 안녕하세요. 안녕하세요. magkaiba. Same meaning. Parehas po yung kahulugan. But we use 안녕하세요 for older people. Yeah. For the expression, the honoring. Pero ginagamit po yung salitang annyeonghaseyo para po sa mga matatanda, para sa kanila paggalang po. That's why sometimes in the Filipino, they know 안녕. Kaya yung ibang mga Pilipino po, minsan alam po nila yung salitang annyeong. When I visit some place, they say to me, 안녕. Kasi tuwing may bibisita po, sinasabi nila sa akin, annyeong. But it's very the rude word in Korea. Pero yun po ay parang hangal na salita sa Korea. It means I will fight you. Ibig sabihin, lalabahanan kita. It's a very rude word to Kaya using 안녕 to old people. Isa po itong napakahangal na salita na gamitin sa matatanda. We can use 안녕 to just the younger than me, the people who are younger than me. Ginagamit po yung salitang anyong sa mga taong mas bata kaysa sa akin. For example, to my children. Halimbawa, sa aking anak. But we have to use 안녕하세요 to the one who are older than me. Pero kailangan natin gamitin yung salitang annyeonghaseyo sa mga taong mas matanda kaysa sa akin. Or who we meet for the first time. O kaya yung mga taong nakilala natin sa unang pagkakataon. 99 niyo po? Yeah. So, yeah, it's like a po. Kaya ito po ay parang po. Parang po. Okay? So, in church, in Korean church also, we, between brothers and sisters, we don't use this word. Kaya sa church, Korean po, sa church, sa pagitan ng mga kapatid, di po ginagamit yung salitang anyong. Even young people, we use always this word. Kahit sa mga bata po, ginagamit ito palaging salita. Yeah, to honor. Upang magumalang po. So, in church, 말씀하실 we use po. 나인티나인요 po. Yeah. paano natin may iwasan ang
magkamali sa pagsasalita at magdulot ng sakit sa isa't isa sa loob ng iglesia. Paano? Dapat natin palaging alalahanin ang Panginoon na nasa atin. Panginoon na nasa atin. Matthew chapter 18. 18 verse 20. Matthew 18 verse 20. Matthew 18 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat nakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Kung saan nakakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ito ay church, iglesia. Naroon ako sa gitna nila. Our Lord promised, I'm the midst of you. Right? Ang Diyos Panginoon pa'y nangako na ako'y nasa gitna ninyo. If we recognize our Lord is the midst of us, can you speak rudely without thinking? Kung nalalaman po natin na ang Panginoon ay nasa ating gitna, makapagsalita ba tayo ng may kahangalan? We will speak carefully, right? Magsasalita tayo ng may pag-iingat. Here, even we cannot see our Lord is in the midst of us. Dito po, kahit na hindi po natin nakikita, ang Panginoon po ay nasa gitna natin. Whenever we have a fellowship, our Lord is in the midst of us. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng fellowship, ang Panginoon po ay nasa ating gitna. Ang ating pakikisama ay isang banal na pakikisama. Isang banal na pakikisama. Huwag kalimutan. So, may etiketa ng sa wika. At may etiketa sa mga nakatatanda, dapat igalang ang mga makatatanda. Leviticus chapter 19. Levitico po, chapter 19. 19:32. Leviticus chapter 19:32. Okay, 19:32. Basahin po natin ng sabay-sabay. Titindig ka sa harapan ng may gulang at igagalang mo ang matanda at katakutan mo ang iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Titindig ka sa harapan ng mga gulang. May gulang, ibig sabihin nakatatanda, older people, right? Their hair gray, right? Yung kanilang buhok po ay puti na. Titindig ka sa harapan ng may gulang. It means it's honoring older people. Ibig sabihin, ito po yung paggalang sa mga nakakatanda. Igagalang mo ang matanda. So, halimbawa, sa Korea, meron bus, right? Meron bus, the transportation bus. Halimbawa po sa Korea, sa isang bus. Then, in the case, originally the young man sit on the chair on the bus. Sa ganung pangyayari, sa katunayan po, yung isang kabataan pong lalaki, nakaupo siya sa bus. But already bus full. Pero puno na po yung bus. No space, no seat to sit. Wala na pong espasyo na makakaupo po. Then, it's normal, young man stand. Kaya normal po na yung kabataang lalaki po, tumatayo po sila. Then give the chair to older people. At sila po yung nagpapaupo doon sa mga matatanda. Kaya ito. Titindig ka sa harapan ng may gulang. It's the expression honoring older Ito po yung pagkapahayag ng paggalang sa mga matatanda. So, right? Sometimes we have also fellowship in church. Minsan po nagkakaroon din tayo ng fellowship sa loob ng church. So if there is old brothers and sisters,
tatay o nanay, we give a place to them first. We need to give the chair to them first. Kaya kung meron po sa isang fellowship na mas nakakatanda, si nanay tatay, sila po yung una nating bigyan ng upuan. And also, if meron pagkain, right? We give food to all the people first. At kung merong pagkain, bigyan muna natin ng pagkain yung mga matatanda. It's honoring all the people, right? Ito po yung paggalang sa mga nakakatanda. It's right, biblically, right? Ito po yung tama po. So we have to honor all the people. Kaya kailangan nating igalang yung mga matatanda. Ito ay etiketa sa mga nakatatanda. At mayroon etiketa sa pananamit. Mas mainam na magsuot ng formal na damit kaysa magsuot ng mga kasuotang tulad ng jogging pant or pajama. Pajama? Not familiar? Pajama? Walang Tagalog? Pajama? Pajama, you have a clothes wear while you sleep. Yes. Yung pantulog po. Tama, meron, right? The clothes you wear while you sleep. Di ba meron po yung damit na ginagamit na pantulog? Of course, it's very comfortable, right? Siyempre, komportable po yun. But it's not so good when you come to church. Pero hindi po yun mabuti sa pagdating dito, sa pagpunta dito sa church. Formal na damit. And also, it's not hindi maganda. Halimbawa, too much short pants or skirt. At hindi rin po maganda kung medyo maiksi, yung sobrang iksi ng short o ng pantalon. Hindi maganda, tama? Too short, even too short, especially the sister, too short the shorts also hindi maganda. At lalo na po sa mga sisters, yung medyo maiksing damit po ay hindi rin po maganda. Naintindihan niyo po? Naintindihan po ba? The reason why you can give a chance the brother make a sin. Dahil binibigyan mo ng pagkakataon na yung isang brother ay magkasala. Hindi tama, right? So you try to formal clothes. Kaya manamit ka ng formal po. And also of course nobody but it's much better, right? You try to wear clean clothes. At mas mabuti rin po na magsuot po ng mas malinis na damit. Sometimes, right? You don't wash your clothes for a long time. Minsan po, di ba, hindi nyo po nilalaban yung damit nyo sa mahabang panahon. Then it make some smell, right? At minsan ito po ay nagkakaroon ng amoy. Hindi maganda, right? Hindi rin po ito maganda. So try to wear clean. Kaya subukan nyo pong magsuot ng malinis. After wash. Okay? It's etiquette, yan right? po yung magandang asal. 1 Timothy chapter 2. Unang Timoteo, Kapitulo 2. Verse 9. Verse 9. Chapter 2, verse 9. Chapter 2, verse 9. 1 Timothy chapter 2, verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayun din naman na ang mga babae ay dapat na magdamit na may kahihinhanan, na angkop at hindi mahalay, hindi nang napapalamuti ang buhok at ng ginto o perlas o mamahaling damit. Ang mga babae ay dapat na pagdamin na may kahinan na angkop. Right? Yeah. So,
if even your clothes too much special or some splendid, so much splendid, it's also not so good in church. At kung ang iyong damit naman ay medyo mamahalin o so labis na mamahalin, hindi rin po ito maganda sa loob ng church. Right? When they're wedding, right, you wear the right? Di ba po kapag mayroong kasal, nagsusot kayo ng magagandang damit. Yeah, it's proper to wedding, right? Opo, ay naangkop iyon But sa kasal. in church here, normal time, so Pero hindi sa maganda, church, right? kung sa normal na oras, hindi po maganda. So proper, there is a proper clothes. Meron pong naangkop na pananamit. And also, it's also important. Deuteronomy chapter 22. Deuteronomy chapter 22, verse 5. Deuteronomy chapter 22, verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng damit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Ang babae ay huwag mananamit ng naukol sa lalaki. At niyang lalaki ay magsusuot ng damit ng babae. Hindi tama. But our time, right? It happened in this world, right? Pero sa ating panahon po, nangyayari ito sa mundong ito. Yeah, but it shouldn't happen in church. Pero dapat na hindi ito mangyari sa loob ng church. Yeah. So, there is etiquette in wearing the clothes. Kaya meron pong magandang asal po sa pananamit. At may loan, isitilo ng buhok. Yung style po ng buhok. Style ng buhok. May style ng buhok. Dapat malinis at maayos ang style ng buhok. Dapat iwasan ang sobrang magabong style ng buhok kapag pupunta sa simbahan. Yeah, too much. Like the boom explodes. Yeah, the clean. Yeah, and also sometimes some brethren have a pagtitina ng buhok. Pagtitina ng buhok. Yung nagtitina ng buhok po. Tying, right? Yung nagkukulay po, yung nagkukulay ng buhok. It's possible you can do. Yeah. Opo, posible po na pwede niyong gawin niyon. But it's not good. The color too special color. Pero hindi po mabuti na yung kulay po nito ay napaka-special po. Halimbawa, sometimes some people, right, their hair style, the color, complete red. Meron po, di ba, yung kulay ng kanilang buhok ay talagang pula. Or complete blue. O kaya naman blue. It's not normal, right? Hindi po yan normal. So, you follow just, if you want, just normal, the normal color. Kaya gusto nyo po, yung normal lang po na kulay. It's not good example in church. Hindi po yan mabuting halimbawa sa loob ng church. So, and also, dapat may pagkakaiba ang style ng buhok ng lalaki at babae. Magkaiba? 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians 11, 14 and 15. 1 Corinthians 11, 14 and 15. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba't ang kalikasan mismo ang nagtuturo sa inyo na kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahihiyan sa kanya. Subalit, kung ang babae ay may mahabang buhok, ito ay kanyang karangalan.
sapagkat ang kanyang buhok ay ibinigay sa kanya na pantakip. Yeah. Kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahihiyan sa kanya. Tama? Yeah. At 15, kung ang babae ay may mahabang buhok, ito ay kanyang karangalan. Yeah. So, it's normal, right? It's normal. Kaya normal po ito. So, it's not good. Man has too much long hair. Hindi po mabuti na yung lalaki po ay merong mahabang buhok. Then the people confused. Ngayon, Right. malilito po yung mga tao. Yeah. When look at back on the back, confused. Oh, woman or man? Kapag nakita ka nilang nakatalikod, maguguluhan sila, lalaki ba o babae? In church, oh, sister or brother? Sa church naman, sister ba o brother? Confused, right? Malilito po, di ba? So if a woman too short, also confused. Kung sobrang iksi naman sa buhok ng babae, malilito rin po. Yeah, so there is a man's style and woman's style. Meron pong estilo ng lalaki at ng babae. That's why we do better follow the normal style. Man's style, woman's style. Kaya mas mabuting sundan po natin yung normal po ng mga estilo. Okay. Yeah. Anyway, it's better you just try the clean and normal style. Kasi mabuting subukan nyo po yung malinis at normal na style. Okay. And there is additional etiquette. At meron pa pong mga karagdagan po. Magbigay tayo ng upuan sa mga bagong membro. Or if there is a Bible seminar, there are many newcomer, right? Kaya kung merong Bible seminar, meron pong mga bagong inimbitahan. Yeah, we better give the chair to newcomer, right? Mas mabuting bigyan natin sila ng upuan. And also give the chair to the bagong member. Because they are weak in the faith. Dahil sila po yung mahihina sa pananampalataya. Yeah. At huwag gumamit ng cellphone habang may sermon or pakipag fellowship. Using cellphone. Yung paggamit po ng cellphone. Of course, we use a cellphone many times. Siyempre, maraming beses po na ginagamit natin yung cellphone. During sermon, yeah, we better avoid using cellphone. Pero sa oras ng sermon, isubukan nyo pong iwasang gumamit ng cellphone. So during fellowship. At lalo na po, pag oras ng fellowship. Of course, some brethren use the cellphone to search the Bible. Siyempre po, yung ilan sa mga kapatid, ginagamit nila yung cellphone sa paghahanap ng Biblia, ng Bible. In that case, no problem. Yeah. Opo, sa ganong kaso, walang problema. Some brethren don't have a good eye. Yeah, they need to search the Bible through the cellphone. Dahil yung ibang mga kapatid ay hindi na pumayos yung kanilang paningin. Kaya sa pamagitan ng cellphone doon sila naghahanap ng Bible. Sometimes, right, during sermon or fellowship, they have a personal chatting, right? Pero ibas po, habang may sermon, may fellowship po, sila yung nagkakaroon ng chatting. Yeah, or the search something. O kaya meron silang sinesearch na isang bagay. Not the Bible, right? Hindi po yung Biblia. It's not etiquette, right? Hindi po yung magandang asal. At huwag makipag-chat sa ibang Kristiyano habang may sermon at pakikipag-fellowship. Yeah, so in the fellowship, right? If some brethren have a testimony, don't chat other. Kaya po, kapag sa oras ng fellowship, kapag may isang kapatid na nagkakatotoo, huwag pong makipag-usap sa iba. Yeah. Itagilid ang mga tanginga sa patuto. Yeah. Let's suppose while you have a testimony, nobody listen to your testimony. Pagpalagay natin na habang nagpapatotoo ka, walang nakikinig ng iyong patotoo. They have a personal chatting. Sila ay nagkakaroon ng personal na pag-uusap. Maybe you don't want to continue testimony, right? Marahil ayaw mo nang ipagpatuloy yung patotoo mo, di ba po? Maybe you will be hurt, right? Marahil ikaw ay masasaktan. That's why whenever some brethren have a testimony, you have to focus on the testimony. Kaya sa tuwing mayroong isang kapatid na nagpapatotoo, bigang pansin po yung nagpapatotoo. Yeah. At umupo ng maayos sa upuan.
while you listen to the sermon also. Habang nakikinig po ng sermon, ay umupo din po ng maayos. But sometimes, right, you feel so tired. That's why you lay down on the table. Pero minsan dahil pagod na pagod ka po, parang humiga ka po sa lamesa. It's not good etiquette, right? Hindi po yun magandang asal. Or you're the sitting not normal. You sit something like this or not good position, right? It's not good etiquette. Hindi rin po ito magandang pag-ugali. Okay. 1 Corinthians chapter 10:23. Buksan mo ang Biblia. Verse 23, chapter 10:23. Chapter 10:23. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makakapagpatibay. Lahat ng mga bagay matuwid. Ibig sabihin, after salvation, we have the freedom. Ibig sabihin, pagkatapos ng kaligtasan, meron po tayong kalayaan. That's why whatever you want, you can do. Kaya anuman yung gusto mong gawin, pwede mong gawin. But, sinabi ng Biblia, unit hindi lahat ng bagay ay makakabuti. At unit hindi ang lahat ng mga bagay ay makakapagpatibay. Tama? That's why whatever we do, we have to consider it's a helper, it's a edify. Kaya anuman yung ginagawa natin, pag-isipan natin kung ito ba ay makakabuti o makakapagpatibay. So, we learn today etiquette in church. Kaya natutunan natin sa araw na ito yung pag-ugali sa loob ng church. When we practice the etiquette in church, we can make a good, beautiful church. At kapag sinanay natin yung magandang pag-ugali sa loob ng church, makakabuo tayo ng isang magandang church. So, we practice, try to practice. Kaya subukan po nating sanayin po ito. Next week, we welcome. Sa susunod na linggo, we have a greeting. Batiin po natin ng sabay-sabay ang lahat po. Okay? Okay, malalangin po tayo. Mahal naming Ama, na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawa ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.